Ayon pa sa tatay ng magkapatid, maraming manggagamot na silang nilapitan, ngunit tinatanggihan na sila nito dahil sa bangis at bagsik ng mambabarang na bumarang sa kanilang mga magulang. Nagkaroon ng kung anong-anong sakit na hindi nila kayang kontrahin. Pagmamakaawa pa ng lalaki, huwag na nilang tangkain pang tumulong, baka mapahamak lang ang kanilang pangkat. Pero nang marinig ito ng kanilang pangkat nila Noli, wala silang kinakatakutan kung napapanig sa kaliwaman ang makakalaban nila. Hindi na nasali sa kwentong ito ang dahilan kung bakit nangyari sa pamilyang yun ang buong kaganapan. Basta, maraming kwento tungkol sa inggit. Habang ginagamot ng dalawang ermitanyo ang buong pamilya, inutusan ng ermitanyo ang dalawpahaw na tuntunit ang kinaroroonan ng mambabarang. Nang malaman na nila ang kinaroroonan nito, doon na kumilos ang pangkat nila Noli. Di ko na sasabihin ang ginawa nila dahil ito lang ang nakasulat. Ayon kasi sa kwento, buhay pa ang kamag-anak ng mambabarang na yon. Fast forward tayo. Araw na ng pagpapaalam nila Noli sa magpamilyang yon. Nang mapagaling na ng ermitanyo ang sakit ng mga yon, lahat-lahat ginawa nila, pero hindi sila tumanggap ng bayad mula sa pamilyang yon. Ayon pa kay Noli, mas mabuting tumanggap ng salapi galing sa sugal kumpara sa tumanggap ka ng salapi bilang pasasalamat sa iyong ginawa. Sagrado kasi yan sa kanila ayon sa kanilang paniniwala. Dahil sa maraming mga manok ang lalaking anak ng padre pamilya, humingi dito si Danilo ng isa upang gagamitin niya sa mga magaganap na laban. Alas 7 ng umaga, binaybay ng mga kabayo nila ang daan papuntang bayan. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang napakaraming taong sumalubong sa mga magsasaka na may mga dalang gulay. Sa ilang paglalakbay pa nila at pagtanong-tanong, nahanap din nila ang nasabing tupadahan doon sa lugar. Kaagad nilang itinali ang mga kabayo sa damuhan at kaagad na silang tumungo sa nagkumpulang mga tao. Paglapit nila sa mga pulutong ng mga tao, kaagad din naman silang nakahanap ng pwesto ng kanilang pagtatambayan. Noli, maaari bang ikuha mo muna kami ng tuba? Para naman sulit yung pagdaan natin dito. Wika sa kanya ni Manong Duming. Pagdating nila doon sa lugar. Oo naman Manong, saglit lang. Sagot niya sa maestro niya. At kaagad niyang niyaya sila Danilo upang humanap ng nagtitinda ng tuba. Sa pag-iikot-ikot nila sa sabungan, di pa man sila nakarating sa kanilang pupuntahan, bigla namang naantala itong si Noli nang kalabitin siya ni Danilo. Noli, nakita mo ba yun? Ha? Yung alin? Sagot niya. Yung mga nakasalakot na grupo ng mga matatandang sabungero. Parang pamilyar sa atin yan ah. Wika ni Danilo sabay turo sa mga nilalang na kanilang nakita. Ah, yun ba? Hayaan mo lang. Mukhang normal lang naman ang mga sabungero yan. Sagot niya kay Danilo. Habang naglalakad sila, panay pa rin ang paglingon doon ni Danilo dahil kamukha ang mga kasuotan nito
sa tribo ng mga sungaw na matagal na nilang naging kalaban. Di naman yata abot dito ang tribong yon. Napakalayo na nitong lugar na ito eh. Wika naman ni Noli habang sinusundan ito ni Danilo. Nang makahanap na sila ng pagbilhan ng tuba, kaagad naman silang bumili doon. Habang kinukuha ni Noli ang tuba sa tindero, napatitig naman ito sa kanilang dalawa at nagwika ng, "Oh, matanong ko kayo mga iyo, mga dayo ba kayo rito?" Wika nito. Nang marinig nila ito, tumango lang naman silang dalawa. "Ah, huwag niyo siya nang bigyan ng kahulugan ang sinabi ko. Mamaya kasi, magkaroon ng palaro dyan sa loob ng sabungan. Dalawa ang dapat ipanalo sa dalawa mong panabong. At kung sino ang magtatala ng walang talo, mag-uuwi ng 2 kaba ng bigas." Wika ng matanda. "Ganun ho ba, Manong? Ngayon lang namin nalaman eh. Napadaan lang kasi kami sa bayang ito." Sagot naman ni Noli. At matapos nun, nagpaalam na sila na alis na. Pagdating nilang dalawa sa mga kasama nila, agad naman nilang inilahad sa mga ito ang balitang nakalap nila sa matandang nakausap nila doon. "Kung ganun, edi may pag-asa pala tayong makasali sa tagisang yan." Wika naman ni Tonyo sa kanila nang malaman nito ang balitang yon. "Oo, Noy Tonyo, pero malabo tayong manalo dahil napakaraming salamangkirong nadapo sa sabungang ito. Mas marami pa ang may lihim na karunungan kisa sa normal na mga sabungero." Sagot naman ni Danilo. "Kung ganon, huwag muna kayo kaagad kumagat doon sa mga patibong nila. Mas maiging magmasid muna kayo bago sumabak. Mahirap na. 4 lang yung dala-dala niyong panabo." Sabat naman ni Mang Carpio habang kasalukuyang tumatagay ng tuba. Ikaw naman, Uli. Matagal ka nang may karanasan sa ganong bakbakan. Kaya nasisigurado ko sa iyo na alam mo na ang kalakarang yan. Pero sisiguraduhin niyo walang mga ordinaryong mga sabungero ang madawit niyo. Kawawa naman. Opinyon din naman ni Manong Duming. "Ako ang bahala dito, Duming. Baka mamaya makahanap ng kaaway ang mga to. Sasamahan ko lang. Pero bago yon, bawasan muna natin ang kalahati ng tubang to." Wika din naman ni Carding. "Tama ka, Manoy Carding. Dapat wala tayong mga kaaway sa lugar na ito. Mga dayo lang naman tayo eh." Wika naman ni Nuli habang hinimas-himas ang 3 niyang tandang. Habang nakaupo ang lahat nilang mga kasamang umiinom ng tuba, si Nuli naman, panay pa rin ang paghapyod sa mga panabong niya. "Hoy, Nuli! Mamaya na yan. Sa'yo muna ang tagayin to." "Aba, hoy kamong 3. Sa oras ng bakbakan gani, dapat gamito ninyo ang inyong mga utok. Nakasalalay sa inyo ang aming kinabukasan. Maging matalino sana kayo." Pagbibiro naman ng isang antingero na kanilang kasama, sabay turo sa 3 niyang tandang. Dahil sa ingay nito, napawika naman ang isa nilang kasama ng, "Aba, ikaw na lang kaya ang lalaban? Mas maingay ka pa sa mga manok dito sa sabungan." Sabat ng isa pang albularyo. Listo kayo sa oras na nasa loob na kayo.
Hindi natin alam ang panganib sa paligid. Paalala ng ermitanyo dahil alam nito kung gaano karami ang manlalason sa lugar noong unang panahon. Sa pag-umpisa ng pagtanghal, bilang bahagi ng sinaunang sabungero, pansamantalang naputol ang kanilang inuman upang mapanood ang unang laban ng mga kasali sa pagtatanghal yon. Ang unang naglalaban sa gitna ng ruweda ay ang lalaking nakasuot ng purong baro at nakasombrerong puti din. Samantalang ang kalaban nito nakasuot lang ng pagmagsasaka sa bundok at may sukbit pang itak sa gilid na para bang kagagaling lang nito sa sakahan. Pero ang nakaagaw atensyon sa matandang yon ay ang nakatali doon na pulis sa kanyang ulo na may nakasakbit na parang mga purluloy. Parihang nakayapak lang ang dalawa sa paghudyat ng punong barangay na namumuno. Kaagad din namang inilapag ang mga panabong sa sahig sa pagsangkaan ng mga tandang. Pariha yung nakatama at may nakailag. Gaya ng pangtipikalang laban ng mga tandang. Tatalbog lang yun at patalon-talon. Ngunit sa pangatlong sangkaan sa ere ng mga tandang, bigla na lang bumalusok pabagsak sa ilalim ang manok ng lalaking nakabarong. Di na yun nakatayo. Ngunit kaya pa ding tumuka sa kalaban pero hindi naglaon. Binawian din yun ng buhay. Sa pag-anunsyo ng nangungulo sa sabungan, itinaas bilang panalo ang matanda. Ang ganda ng laban na yun ah. Di mo akalaing puro mistisuhin. Pero ba't nga ba dinagtamo ng depensyon yung isa? Sa tingin mo, Kanuli, may mga karga yung nakatunggali nila? Wika naman nila Lando na bata ni Danilo. Nang marinig ito ni Nuli, humawak lang naman siya sa balikat nito at sumagot ng, "Oh, malakas ang karga ng matandang nakabaro, pero mahina ang pangdepensa niya. Malakas ang sumpa ng isang matanda. Nakita ko sa kanyang mga kamay ang mga dasal sa mutya ng pagong." Matapos makapagsalita ni Nuli, hindi naman nakaimik pa si Lando dahil nagaganap na naman ang pangalawang sultada ng naglalaban. Sa pagpasok ng lalaking may dalang bayong sa loob, tumambad sa mga mata ng mga tao ang kulay purong itim na manok ng matandang nakalaban sa nakabaro. Habang yung nakabaro, kulay puting tandang na may halong iba't ibang kulay na batik-batik. Kung titigan nyo, halos malaki ng dihamak ang puting pampato. Pero parehas lang yung tangkad nito. Habang sinisipat ito nila Nuli, nakita nila sa bawat katauhan ng naglalaban ang mga dasal at mutya sa kanilang mga panlaban. Sa muling pagsangkaan ng dalawang panig, halos hindi na magkarinigan ang bawat tao sa loob. Isang banggaan lang kasi ng mga panabong. Kaagad nakitaan ng pagkadihado yung lalaking nakabaro. Dahil kaagad tinamaan sa liig yung kanila at bigla na lang natumpa. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat sa kanilang harapan ang matandang pangisi-ngisi na may napakapulang mga ngipin. Tumingin ito sa kanilang grupo at nagwika ng, "Nakita niyo ba ang bagsik ng sabungerong naglalaban? Doon oh, sa entablado." Dahil sa sinabi nito, nakuha ang lahat na atensyon ng mga kasama nila Nuli. "Oh, Manoy. Pero parang may mali sa dalawang yun eh.
Parang may kanya-kanya silang ginagamit na salamangka upang linlangin ang mga tao. Sagot ng isang antingero sa matanda na panig nilang mga antingero. Dahil sa sinabi nito, sumimangot yung matanda at nagmamadaling naglakad habang lumilingon-lingon yung liig nito.